Panginoon, maraming salamat po sa amin na to. Sa pag-iingat po sa amin na hindi po kami makarating dito sa inyong sambahan. May mapagpurihan po namin ang inyong pangalan. Gabayan niyo pa ulit kami sa aming pag-aaral. Ay patawarin niyo rin po ang aming mga kasalanan po. Ito lang piliin namin sa Pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, announcements po natin sa umaga nito. Nawa, okay na po ang panahon sa linggong to. Makapagtipon na tayo sa prayer meeting sa Tuesday, 5 p.m. May Bible studies pa rin po tayo tuloy-tuloy. Next week ay kila Sister Shenobi, ay kila Charles. Hindi pa ba August next week? Hindi pa. Okay, sige. Tapos basta mag-request din po sana ako. In the month of August, Hindi pala po. ipapamove po sana ng Friday kasi po may pasok na po ako na. Sige. Wala naman po. From Monday to Thursday po. Friday lang po okay na. Move na lang natin yung parehong Bible study ng Friday. Sa Corsville po, 3 p.m. Tuloy-tuloy. Kahapon nandito po tayo. Kahit maulan at nawalan tayo ng tsinelas. Baka po yung nagputol ng puno na rin kayo. At extension classes natin, wala pa rin pong extension classes, but by next Saturday, hopefully meron na. Kasi August na tayo. So, ayun lang. Yung mga bata po, yung sila at RG, may mga dala po kaming mga laruan. Pwede nyo pong pagpilian mamaya ng lunch bago namin ipamigay sa ibang Sunday schoolers. May mga laruan po dyan. Yan sila Cyron, sila Kim, sila Ken. Ayun, may nalimutan pa ba akong announcement? Yung organization. Organization natin, August 16. Ayan, kung makapag-invite din po tayo, lalo na ng mga binabible studyhan natin dito, ano po yun, officially, de-declare na po natin yung gawain from being a mission to a church. Magkakaroon din po tayo ng maliit na salo-salo at celebration. May meeting din tayo Tungkol saan? sa mga talon, sa Yung kahapon? Preparation? Preparation hindi for po, August 16? sa ano po, yung paglilit ng bawat isa sa mga Oo. Very good. Buti pinaalala. Sige, Election. mamaya hapon, i-explain ko yung ano, or during lunchtime na lang, i-explain ko yung role ng bawat isa sa church officers natin. Kung may negative reaction, saka na lang po pagkatapos no explanation natin. Saka natin pag-boto. Yun. Sige, yun lang po. Bago tayo mag-start, tawagin po natin yung mag-special number. Kasama ka po ba, Lola Joy? Hindi, sasabihin lang. So, kung hindi po kasama si Lola Joy, sabay na po next week si Lola Joy sa mga bata. Kaya na lang po kayo everything na yan. everything na All you've given me. Nakasat ko lang po. Sama ka, Lola Joy. Magandang umaga sa lahat. Actually, ito yung talaga dapat ng bawat Kristiyano. Hindi yung kaya ako pinili kasi ganito. Dapat ang tanong natin, Bakit? bakit mo ako pinili? Why have you chosen? 14 years old ako nung malaman ko itong kanta. Hindi naman nato ang buting tao. Marami kong pinagdaanan. Hindi kayo pinili sa ng Panginoon.
Okay na. So, Si Lola Joy. how could you pardon me? Forgive my iniquity. Save me, Jesus, your But Lord, help me. What you want me your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that the God so great you love me so is willing and wanting to bless. His grace is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. Oh Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. And walk by your side all the way. Thank you. Next week po, yung unang nagreklamo po, yung mag-special. Si tatay na ng ano ko, is lolo mag-na representative niya. Hindi. Kanya yan. Marunong
gusto niyo po may kasabay, pwede po kayo sumabay sa mga bata. Ayan. So, teachers, paki-prepare po yung mga bata next week sa kanilang special number. Sige po, tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Makibukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 10, verse 26 to 33. Pwede rin po natin basahin ang salita dito sa ating screen. Sisimulan ko po sa 26, sundan nyo sa 27 and so on. Sabi dito, fear them not therefore, for there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known. What I tell you in darkness, that speak ye in light, and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops. And fear them not which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Are not two sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your Father? But the very hairs of your head are all numbered. Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Nalaman. Panginoon, salamat po sa umaga nito, sa pagkakataong makasamba kami sa inyo, sa lahat ng kapatid namin nandito, sumusuporta at hanggang makinig ng inyong salita, Panginoon. Nawang madakila ka namin, mag-verify ka namin sa mga mensahe namin ihahati. Bigay mo kami lahat ng tamang puso. Tawag nawa sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Nakaupo na po ang lahat. Sa isang mundo na kung saan pinapatahimik ng takot yung ating pananampalataya, tinatawag ngayon ng ating Panginoon ng kanyang mga disipulo at tayo rin bilang mga Kristiyano na mamuhay ng may tapang at magtiwala sa pangangalaga ng ating Ama sa langit. Kung maaalala nyo na ang konteksto ng Matthew chapter 10, last Sunday inaral natin ay yung pagtawag at pag-send out ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo sa isang mundo na kung saan galit sa kanila, sa isang mundo na puno ng persecution, rejection, ng danger at ng galit. Pero sa kalagitnaan ng mga realidad na ito, sinabi niya yung tatlong makapangyarihan salita, fear them not. At hindi ito basta comfort lang na ibinibigay ng Panginoon, but these are actually eternal assurance sa atin, kasiguraduhan, na huwag tayong matakot dahil hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Na kung ano man yung pinananampalatayaan natin sa ating mga puso, kailangan natin i-proclaim sa ating mga pulpito, kailangan natin i-proclaim sa lahat ng tao na ating makakasalamuha. At hindi natin katatakutan ng tao dahil dapat natin mas katakutan ang ating Panginoon. At magtiwala tayo dahil ang sabi ng Panginoon, kahit yung mga sparrow na walang halaga sa kanilang kapanahunan, kung alam yan ng ating Panginoon, kung iniingatan sila ng ating Panginoon, kung walang babagsak sa kanila na hindi nalalaman ng Panginoon, bakit tayo matatakot? Unang punto natin, from verse 26 hanggang 27, huwag tayong matakot dahil balang araw, magtatagumpay at lalabas ang katotohanan. Sabi doon, fear them not. Sino tong them? Sino tong they? Sa context ng Matthew 10, nung sinend out niya yung mga disipulo, sabi ng Panginoon, there will always be persecutors. There will always be people na kung saan ipe-persecute ka, i-accuse ka, i-slander ka, sisirain ang iyong pangalan. Maraming tao ang gugustuhin na patahimikin yung mga tunay na disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. At last Sunday, inaral natin na kung tunay kang disipulo, maging handa ka to be misrepresented, to be ridiculed, to be attacked for proclaiming the truth of the gospel. And yan ngayon, ang sabi sa atin ng Panginoon, despite ng lahat ng sinabi kong pwedeng magyari sa inyo, fear them
not. Bakit daw? Dahil hindi nila kayang itago ang katotohanan panghabang buhay. First subpoint, from verse 26 to verse 27, the truth will always be revealed. Huhukayin ng Panginoon ang lahat ng kasinungalingan. At balang araw, papakita niya sa lahat na yung mga faithful disciples niya na nagpo-proclaim ng katotohanan. Walang iba ang kung saan pwedeng basta-bastang umapa sa kanila. Jesus assures us that everything covered will one day be revealed. This includes lahat ng kasinungalingan, lahat ng plano, lahat ng scheme ng mga taong lumalaban sa katotohanan ng Biblia. But more than that, ang sinasabi ng Panginoon, i-reveal niya yung katotohanan at kabanalan ng mga taong naglilingkod sa ating Panginoon. Maaaring baluktutin ng mundo yung mensahe ng ating Panginoon. Maaaring i-accuse nila yung mga messenger, mga preacher, mga Kristiyano na kumikilos para sa ating Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, God will one day uncover all things. Marami sa mga Kristiyano ngayon ang kung saan misunderstood ng mundo. Sinisiraan ng mundo. Hinuhusgahang mali ng mundo. Pero ang sabi ng Panginoon, darating ang araw na kung saan ibibigay ko yung tunay na hatol. Na yung mga faithful na mga mananampalataya, they will be honored. Titingalain sila. Titingalain yung katotohanan na kanilang tinatayuan. At yung pangakong ito ng ating Panginoon ay dapat magbigay sa atin ng tapang. Nire-remind tayo ng ating Panginoon na kung bulag man ang korte ng tao sa mundong to, hindi bulag ang korte ng kalangitan. Magkakaroon ng hustisya balang araw. Ipapakita niya yung katotohanan. And this should push us na hindi tayo mananahimik. Even at the times that we are mocked, ridiculed, and persecuted. Second subpoint. Sabi ng Panginoon sa verse 27, what I tell you in darkness, that speak ye in light, and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops. Ano ang sinasabi ng Panginoon? Kung ano yung natutunan mo, kung ano yung pinanampalatayaan mo, preach it boldly. Proclaim it with courage. Inuutusan tayo ngayon ng Panginoon na bilang kanyang mga disipulo, iproproclaim natin publicly sa lahat ng tao kung ano man yung itinuro niya sa atin privately. Tandaan nyo na kung saan halos lahat ng itinuturo ng Panginoon sa kanyang 12 disciples. At this point, intimate. Patagok niyang itinuturo sa mga disipulo, malayo sa mga tao. Kaya maalala nyo nung binuhay nga yung anak na patay na babae, pumasok muna sila sa loob ng kwarto. Pero anong sinasabi ng Panginoon? There will come a time, bilang mga disipulo at mga Kristiyano, ipipreach natin yung kanyang message saan upon the housetops. Kung bakit ganito yung utos ng Panginoon. Yung disenyo ng mga bahay nila dati, hindi katulad ng atin na yung bubong ay matataas at naka-slurp. Mabababa yung bubong nila at yung bubong nila flat. Ginagamit nila yung bubong ng kanilang mga bahay, yung tuktok ng kanilang bahay bilang mga pulpito. Pag nagkaroon sila ng public announcement, doon sila umaakyat. No, ano yung punto? Tinatawag tayo ng ating Panginoon na hindi natin ibubulong yung gospel. Hindi natin ibubulong yung katotohanan. Hindi natin itatago sa apat na sulok ng ating simbahan yung katotohanan ng kanyang salita. Pero bukas sa lahat ng tao na may tapang at walang takot, sasabihin natin sa kanila yung katotohanan ng persona ng ating Panginoong Jesucristo. And this is striking sa kanyang mga disciples. Bakit? Dahil kasasabi lang ng ating Panginoon that this world is going to be hostile. Magagalit sila, mananakit sila, aayawan nila yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Pero hindi niya tayo inutusan na manahimik, hindi niya tayo inutusan na palagnawin yung gospel. O i-sugarcoat yung salita ng Panginoon, hindi. Ang sabi niya, proclaim it boldly. What application ito sa buhay natin?
Sa isang mundo na puno na ng kasinungalingan, sa isang mundo na kung saan puno ng persecution, do not be afraid to preach what is true. Dahil ang pangako ng Panginoon, the truth will always win. Alam nyo, yung ating church na bubuhay ngayon sa isang mundo na binabaluktot ng tao yung katotohanan, na pinagdidiwang nila yung kamalian. Nandun yung temptation sa bawat isang Kristiyano na palagnawin yung gospel o manahimik na lamang tayo. But Jesus is reminding us, the truth will be revealed. Magsalita ka sa hindi, the truth will be revealed. So why not speak for it? Why not preach it? Huwag tayong matakot. Tumindig tayo, tumayo tayo, magsalita tayo, at magtiwala tayo sa pangako ng Panginoon na ilalabas niya balang araw ang katotohanan. Verse 28. Sabi doon, huwag kang matakot sa kanila na kayang patayin ang iyong katawan. Matakot ka sa kayang pumatay ng iyong kaluluwa. Katakutan mo siya na kayang sirain ang parehong kaluluwa mo at katawan mo sa impyerno. Verse 28. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo? Huwag kayong matakot sa persecution. I-proclaim nyo yung katotohanan. Mas malalim yung contrast na sinasabi ng Panginoon. Fear God and not man. Matakot ka sa Diyos at huwag sa tao. Ine-expose ng verse na ito yung laman ng ating mga puso. Tinuturuan ka ngayon ng Panginoon. I-redirect mo yung takot mo. Kung dati kang takot sa temporal threat, sa ginagawa ng tao sa iyo, temporal lamang yan. Mas matakot ka sa eternal na realidad na pwedeng gawin sa iyo ng ating Panginoon. Ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin? Yung takot, hindi yan mali. Pero tinuturuan niya tayo kung saan natin dapat ilagay yung ating takot. The issue is not fear, but who do we fear? Sabi ng Panginoon, limitado yung kayang gawin ng tao sa iyo. Hanggang katawan lang yan. Hanggang dito lang yan sa mundong yan. Fear not them which kill the body. Ano sinasabi ng Panginoon? Ano yung pinakamalalang kayang gawin sa iyo ng tao? Sa pinakabayulenting kaya niyang gawin? Kunin lamang ang iyong buhay. But that is not the ultimate threat. Yung kayang gawin sa iyo ng tao, matatapos sa iyong himlayan, matatapos sa iyong libingan. Yung injury, yung torture, kahit ikulong ka, o i-persecute ka, o kahit patayin ka pa, hindi nila kayang galawin ang iyong kaluluwa. Hindi nila kayang sirain yung relasyon mo sa ating Panginoon. Hindi nila kayang baguhin yung eternal destiny ng kaluluwa mo. At higit sa lahat, hindi nila kayang nakawin yung kapayapaan ng isang taong may relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung perspective ng isang tunay na disipulo ng ating Panginoon. At hindi ito basta-basta kayang gawin ng isang tunay na isang tao. Nire-require nito yung isang mindset na nakatingin sa eternity na inilatag ng ating Panginoon. Hanggat yung utak mo, hanggat yung puso mo ay nandito sa mundong to, matatakot ka sa tao. Pero kung nakatingin ka sa eternidad mo, wala kang katatakutan. Hindi mo sinabing madali ang maging Kristiyano. Mahirap. Hindi mo sinabing hindi tayo masasaktan tayo. But you have to remember that your body is not the most precious possession. Kung hindi yung iyong kaluluwa. Unawa ito ng early church. Alam niyo, maraming mga Kristiyanong nauna sa atin. Talagang hinila sila, kinalagkad sila sa mga korte. Itinapon sila sa den ng mga leon. Sinulog sila ng nakabaliktad at nakapako. Pero nanatili sila sa kanilang pananampalataya. Bakit? Because they fear God more than man. Sila natakot sa espada ng tao. Natakot sila sa kayang gawin ng ating example. Nakita natin na kung saan. Hindi lang yung
Katakutan mo yung Panginoon. Dahil mo siya kailangan katakutan. Dahil yung authority niya nag-e-extend, hindi lang sa katawan mo, kung hindi sa kaluluwa mo hanggang buong eternidad na pupuntahan ng iyong kaluluwa. It shows na mas mataas ang authority ng Panginoon sa bawat isa sa atin kaysa sa kahit kanino pang tao. Hindi sila yung dapat masunod sa buhay mo. Hindi mo sila dapat katakutan. Dahil ang Panginoon hindi lang yung hininga mo, yung hawak niya sa araw-araw. Hawak niya yung eternidad ng iyong kaluluwa. Siya lang yung may kapangyarihan, otoridad na husgahan ng ating mga kaluluwa. At ang nakakatakot, anong sabi doon? He can destroy both soul and body in hell. Kapatid, huwag kang matakot sa temporal na init dito sa mundong to. Mas matakot ka sa eternal na apoy na maaaring paglagyan sa iyo ng ating Panginoon. Pero itong klase ng takot na ito na dapat natin maramdaman sa ating Panginoon, hindi ito yung ordinaryong klase ng takot. Ito yung takot na may kasamang paghanga, na parang isang anak na natatakot ka na magalit sa iyo ang iyong magulang. Isang takot na puno ng respeto, ng pag-ibig, ng worship, ng pagsamba, ng pagsunod. Hindi ito terror na walang pag-asa. Pero yung takot, yung reverence na tinatawag natin, takot na may respeto at paghanga at pag-ibig na magtutulak sa iyo na magkaroon ng tapang dito sa mundo. At habang mas natatakot ka sa ating Panginoon ng tama, mas paliit ng paliit yung takot mo sa lahat ng taong iyong nakakasalamuha. Kapag Panginoon yung namumuna at nag-ahari sa ating mga puso, nawawala yung hawak, yung grip ng mundo sa ating mga buhay. Kapatid, hindi rin ba ito yung pinakita ni Moses? Kung bakit siya matapang kay Pharaoh? Dahil takot siya sa ating Panginoon. Kung bakit matapang si Daniel na humarap sa mga leon? Dahil takot siya sa ating Panginoon. Kung bakit nasabi ni Peter at ni John, we ought to obey God rather than men. Dahil mas takot sila sa Panginoon kesa sa tao. The issue is not the absence of fear. Yung tunay na tapang, hindi ka wala ng takot. Pero yung tamang entity na iyong kinakatakutan. It's the proper placement ng takot. Yun ang tunay na tapang. Yung marami sa atin. Takot tayo sa mga tao na kung saan temporary lang naman yung kaya nilang gawin sa atin. Rather than God. Paano mo malalaman kung mas takot ka sa tao kaysa sa Diyos? Pag takot kang maka-offend. Pag takot kang kagalitan. Kung gusto mo sila laging pasiyahin. Wala tayong ibang dapat pasiyahin sa mundong to. Hindi ang ating sarili, hindi ang ating asawa, hindi ang ating pamilya, hindi kung sino mang tao kung hindi ang ating Panginoon. Tanungin natin yung ating mga sarili, anong pumipigil sa iyo na mag-share? Ano yung pumipigil sa iyo mag-confess sa lahat ng tao na siya ang Diyos mo? Takot ka ba sa sasabihin nila? Takot ka bang ma-reject? Takot ka bang ma-label bilang bigot? Bilang judgmental? Takot ka bang magalitan ng tao? Nire-remind tayo ngayon ng ating Panginoon. Mas mabigat yung eternidad ng kaluluwa mo kaysa sa opinion nila sa iyo. Your soul is more valuable than your reputation. Your soul is more valuable than your image. The fear of God is the beginning of wisdom. Huwag tayong manginig at matakot sa harap ng tao. Wala silang magagawa. Mas matakot ka sa Panginoon na hawak niya ang eternal na kalalagyan ng kaluluwa mo. Hindi lang yun. Verse 29 hanggang 31. Sabi doon, are not two sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your Father. But the very hairs of your head are all numbered. Fear ye not, therefore, ye are of more value than many sparrows.
Pagkatapos niyang utusan yung mga disipulo at tayo na huwag matakot sa tao, huwag matakot sa Panginoon. Sabi doon, hindi lang yung takot sa Panginoon. Kung bakit hindi ka matatakot sa tao? Dahil pinapangahalagahan ka ng tatay mo sa langit. Iniingatan ka ng iyong ama sa langit. Unawa ng Panginoon na meron tayong tendency matakot. Unawa ng Panginoon na meron tayong kahinaan. Unawa niya na mahirap maging isang disipulo. Pero ina-assure ka niya ngayon sa kalagitnaan ng danger. Hindi ka malayo sa paningin ng ating. Ina-assure niya tayo na huwag kang matakot. Hindi lang dahil hawak ng Panginoon yung kaluluwa mo, hindi. Pero iniingatan ka at kilalakan ng ating Panginoon. Ano yung punto? Kung nakikita ng Panginoon, kahit yung pagbagsak ng isang ibon na hindi pinapahalagahan sa kanilang kapanahunan, paano pa ikaw na binayaran ng buhay ng kanyang anak? Ano yung salitang farting dito? Ibig sabihin niya, sa Greek, asarno. Yan yung pinakamaliit na barya sa kanilang kapanahunan. Ibig sabihin, sa lahat ng klase ng karne o hayop na binibenta sa kanilang kapanahunan, barya lang yung halaga ng ibon na sparrow. Ibig sabihin, sa kanilang kapanahunan, wala yan halos halaga sa mata ng mundo. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, walang sparrow sa kalangitan na babagsak at mamamatay na hindi alam ng kanyang ama. Put it into perspective. Yung Diyos na nagpapaikot ng lahat ng planeta, yung Diyos na gumawa ng lahat ng bituin, yung Diyos na gumawa ng galaxy na hindi man lang masukat perfectly ng isang tao, yung Diyos na gumawa ng napakalalaking puno at bundok at napakalalawak na dagat. Alam niya yung pagbagsak ng isang maliit na. Ano yung punto? Kung nakikita niya yung sparrow, paano mo sasabihin hindi ka binabantayan at tinitignan ng ating Panginoon? Kaya huwag kang matakot. Kung may nararanasan ka, kung may pagsubok ka, kung may suffering ka, kung nilalait ka, kung nire-reject ka, kung natatakot ka, ang katotohanan nakikita tayo ng ating Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Kung may magsasara ng pintuan sa mukha mo dahil pinoproclaim mo yung gospel, kung lalayuan ka ng mga minamahal mo sa buhay dahil sa iyong pananampalataya, remember na lahat ng pagkakataon na yan, it doesn't go unnoticed sa harap ng ating Panginoon. Pero hindi lang yung sparrow. Ang sabi sa 30, all your hairs are numbered. Alam niyo, nung bata-bata akong preacher, lagi lang sinasabi ng, narinig ko mga preacher at sinasabi ko na rin nung bata ako, na bilang ng Panginoon yung bawat buhok sa ulo. Pagkakaunawa ko nun na kung meron man ako 10,000 buhok, kailan niya 10,000 yung buhok ko ngayon. Pero nagkolehiyo ako at inaral ko yung numbered na salita. Hindi niya lang bulat ang ilan. Ina-assign niya yung numero sa bawat hibla ng all your hairs are numbered. Hindi niya binilang. Nilagyan niya ng bilang yung bawat isang buhok na nakakabit sa ulo mo. Siguro kay Charles mas madaling bilangin. Biro lang po. Pero imagine niyo gano'ng kahirap na alam niya na kapag may nahulog akong isang hibla ng buhok, yung number 10,546 simula nung bata ako nahulog. Gaano kagaling ang ating Panginoon at hindi ito exaggeration. Divine declaration to ng ating Panginoon. Ano yung punto ng Panginoong Jesucristo? Ganito ka kakilala ng ating Panginoon. Mas kilala ka pa niya kaysa sa kung paano mo kilala ang iyong sarili. Hindi niya lang alam ng dami ng buhok mo. Binilang niya yung bawat isang hibla ng iyong buhok. Isipin mo yun. Sa isang average na tao, ilang libong buhok.
ang nakakabit sa ulo natin simula nung bata hanggang sa pagtanda. Ilang libong pobre yung nalalaglag sa buong lifetime ng isang tao. At ganito ka, binibigyan ng atensyon ng ating Panginoon. Kung ganito kalaki yung atensyon niya sa napakaliit na bagay sa buhay mo, how much more sa bawat isang luha na tutulo sa mata mo? How much more sa lahat ng salitang sinasambit mo sa panalangin mo? How much more sa lahat ng burden na dinadala mo? Dahil tumatayo ka sa katotohanan. Walang bagay na lulusot sa kaalaman ng ating Panginoon. You are not a simple statistic sa harap niya. You are not just a number. We are His sons and daughters. Amen. Alam niya yung pangangailangan natin. Alam niya yung pinagdadaanan natin. Alam niya yung takot natin. At hindi niya tayo pababayaan. Sabi doon, fear ye not therefore. Verse 31, ye are of more value than many sparrows. Ano yung punto ng Panginoon? Yung isang ibon na walang halaga sa mundo. Iniingatan niya at binabantayan niya. How much more ikaw na kanyang anak na binayaran ng dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. And this is not flattery. Hindi ka binubola ng ating Panginoon. This is the truth. This is the gospel truth. At bilang mga Kristiyano, makita natin yung tunay nating halaga. Do not be vain. Hindi edukasyon, hindi trabaho, hindi pera, hindi yaman, hindi estado, hindi itsura. Yung nagbibigay ng halaga sa atin. Huwag natin hanapin yung halaga natin sa mundong to. Hindi kayamanan, hindi edukasyon, hindi utak, hindi estado. Yung tunay mong halaga ay nakaugat at nakabaon sa katotohanan na anak ka ng ating Panginoon. Na binayaran niya ang buhay mo, ang kaluluwa mo, that you have been created sa kanyang imahe. Inampun ka sa kanyang pamilya at sinelyuhan ka at tinatakan ka ng banal na espiritu. Huwag kang matakot. Ano ngayon if we be persecuted? Ano ngayon kung siraan tayo, i-reject tayo, pagtawanan tayo, imak tayo? Hindi ko doon nahanapin yung value ko. I am a child of God. The world may mock me, but they can never change the fact, the truth, na binayaran ako ng ating Panginoon. Even if the world turns against us, laging nakatingin sa atin ang mata ng ating tatay. Ano yung punto? Knowing this, magkakaroon tayo ng tapak harapin yung lahat ng opposition. Dahil despite ng lahat ng ginagawa nila, tunawa natin ngayon na hindi ako kinakalimutan ng ating yung tapang ng isang Kristiyano, hindi yan nakaugat sa kanyang abundan, sa kanyang talino. Nakaugat yan sa pangangalaga ng ating Panginoon. And we are never truly, no. Verse 32 hanggang verse 33, ito na rin po yung maling punto natin. Sabi na, whosoever therefore shall confess me before me, despite ng lahat ng takot na kanyang nararamdaman, him will I confess also before my Father which is in heaven. But whosoever shall deny me before me, na pakiiralin yung takot niya, at hindi niya ipagsisigawan sa mundo yung persona ng Panginoong Kristo, sabi niya, him will I also deny before my Father which is in heaven. No. Ito yung warning sa ating mga Kristiyano. Kung paano mo pinoproclaim publicly ang ating Panginoon Kristo, it has eternal consequences. At hindi magaan yung salita ng ating Panginoon. Sinasabi niya yung pananampalataya mo, ipagsigawan mo. Sa isang mundong galit sa'yo, tumindig ka. Tandaan nyo na yung public proclamation ng persona ng Panginoon, hindi lamang yan act of obedience, hindi lamang yan pagsunod. Tinitest ng Panginoon yung loyalty at allegiance natin kung
kanino talaga tayo nakakampi. Anong sabi? Bold confession brings eternal commendation. Ang ganda ng katotohanan na yun. Ano sinasabi ng Panginoon? Pag tumindig ka para sa kanyang pangalan, pag tumayo ka sa Kristyanismo, no matter kung gaano kaliit o kalaki yung audience mo, no matter kung gaano karami o kaliit yung lumalaban sa'yo, pag tumayo ka para sa Panginoong Jesucristo, tatayo siya para sa iyo sa harap ng kanyang Ama. To confess Christ, to proclaim Christ, hindi lang natin i-acknowledge yung kanyang pangalan. Ano yung turo natin kahapon sa ating Bible study? We declare Him openly, not only as a Savior, but as a Lord. The gospel message that we proclaim will teach the people that Christ is a Savior. But our lives, sa pamamagitan ng ating pamumuhay, it will declare that Christ is Lord. Ipapakita natin sa lahat, I belong to Christ and He is my King. Sabi ng Panginoon, i-reciprocate niyo sa atin. Na kung hindi natin siya ikinakahiya sa mundong to, hindi niya tayo ikakahiya sa harap ng kanyang Ama. Ang sarap isipin. Nasabihin natin, Christ, you are mine, at sa harap ng kanyang tatay, sa galit ng kanyang Ama, He will stand up and He will say, Father, hindi mo na kailangan husgahan ng taong to, that person is mine. But, denial of Christ. Yung kanina, eternal commendation. If you deny Christ, there is eternal condemnation. Hindi ibig sabihin ito na kung saan conditional yung kaligtasan. Hindi yun yung sinasabi. Pero ang sinasabi dito, whosoever denied Christ, hindi talaga siya ligtas. Hindi siya pinili ng Panginoon, kaya i-deny siya ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama. To deny Christ is to reject Him publicly. Yung ikahiya mo na Kristiyano ka, ikahiya mo yung ginawa ng Panginoon sa iyo, mananahimik ka dahil takot ka o nahihiya ka na sabihin yung katotohanan ng persona ng ating Panginoon, kapatid, matakot ka. Dahil ang isang tunay na Kristiyano, hindi siya matatakot at nahihiya ipagsigawan si Kristo. At itong pananahimik na ito, hindi lang to sa ating pananalita o pagsasalita. It can be through silence. It can be through compromise. It may be through a sinning life. Tandaan nyo si Peter. Dininay niya ang Panginoong Jesucristo 3 ulit pa nga. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ligtas si Peter. Bakit ligtas si Peter? Kaya yung pinag-uusapan dito, hindi yung moment ng kahinaan. Pero yung araw-araw sa buhay mo, talagang merong denial ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Matakot ka dahil balang araw, sasabihin mo, Kristiyano ako. Pagdating mo dun sa langit, sasabihin ng Panginoon, hindi ko kilala itong taong ito. Hindi lang panghuli, pagtatapos. Sa verse 32 at 33, pinapakita sa atin dito. Inaantay ng korte ng kalangitan yung lahat ng testimony na ginawa natin sa mundo. The verse is now giving us an eternal perspective. Every time na bubuksan mo yung bibig mo upang i-proclaim ang persona ng Panginoon, at every time na ititikom mo yung bibig mo, testimony mo yan sa korte ng langit balang araw. Matakot ka kung hindi mo pinoproclaim ang persona ng ating Panginoon Jesucristo. And every opportunity to confess and proclaim the name of Christ, it is a test. Tinitest ka ng Panginoon. Do you fear God more than money?
Do you love Christ or do you love your comfort? Pinapahalagahan mo ba yung eternity mo o yung public approval ng tao? One day, lahat tayo haharap sa judgment seat ng ating Panginoon. On that day, hindi magmamatter whether hinangaan ka ng tao, inibig ka ng tao, tinanggap ka ng tao, pero tatanungin ka niya, pre-proclaim mo ba sa buhay mo yung persona ng aking anak? And let this truth give you courage bilang pagtatako sa ating confusion. Jesus is not calling us to be perfect. Pero ang panawagan niya sa atin yun, maging faithful tayo. Alam niya yung kahinaan natin. It's out of the question. Lahat tayo mahina, sino bang hindi? Lahat tayo hindi naman nagsimulang magaling magsalita o magturo. Pero ang dinidesire ng Panginoon sa atin yung loyalty natin. Yung allegiance natin. Alam mo yung isang Kristiyanong tahimik, hindi yan neutral. Ipinakita niya na hindi sa Panginoon ang kanyang loyalty. Walang Kristiyanong takot. Tatlo yun, walang Kristiyanong takot, walang Kristiyanong tamad, at walang Kristiyanong hindi ko nasabihin yung word, pero letter T din. Let us not be ashamed, whether public or private, in season or out of season, we preach the name of Christ. Sa isang mundo na galit sa katotohanan, expect na kagagalitan ka nila. Hanggat dala mo ang katotohanan ng salita ng Panginoon, tumingin ka. The fear of man is shallow. Mapapaw yan. Hanggang dito lang sa mundong ito ang kaya nilang gawin sa atin. And now that we know that the Father sees you, the Father values you, the Father watches you, the challenge now is this. Will you confess Christ before fear death? No. Manalangin. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya. Salamat, Panginoon, sa tulong, sa mensahe na rin namin sa amin ito. Salamat po sa lahat ng kaluluwa, mga bisita, attenders na handa lahat makinig ng iyong katuruan, Panginoon. Para sa aming mga Kristiyanong, Panginoon, tanggalin niyo ang takot sa amin sa ministeryo, Panginoon. Tulungan kami, tumapan, magbahagi ng ito sa ito. Proclaim kayo, hindi lamang sa puro, kundi sa matinong pamumuhay ng bawat isa. Naman, Panginoon, sa mga tao, hindi ka nakasigurado ng kaligtasan. Makita nila napakagandang benepisyo ng kaligtasan, Panginoon, sa atin. Tawag naman sa aming mga kasalanan ng Panginoon. Natin ginawa kami sa buong hapon, dalangin namin ang lahat ng kapatid namin, karamdaman at sakit na nararanasan, Panginoon. Pagaling mo sila, Panginoon. Bless na rin ang aming tithes and offering, Panginoon. Magamit namin ito ng tama. Ano na rin, Panginoon, ang mga pagkain na ito sasabihan sa amin. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo.